ating pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Tunay nga po na sa pagsamba ay kailangan ang mga salita po ng ating Panginoon upang tayo po ay makakain, upang tayo ay mabusog yung ating buhay spiritual. Jesus said in the book of Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but on every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig po ng Diyos. Okay? Sabi naman ng iba, Pastor, hindi ko naman narinig ang Diyos. Kasi sabi, namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi po yun literal. Dito po, yung salita ng Diyos, dito po siya nangungusap. Amen? Amen. Okay? Kaya mahalaga na ang salita po ng Diyos ay bigyan natin ng pansin o importansya sa buhay natin bilang isang mananamba ng ating Panginoon. Okay? Kaya tandaan po natin, meron pong hinahanap ang Diyos na mananamba. Basahin po natin sa aklat po ng John. Okay? Sino-sino ho ba yun? Yung hinahanap ng Diyos na tunay na mananamba. Okay? John chapter 4, verse 23 up to verse 24. Ang sabi po dito, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sino daw ang hinahanap ng Father na mananamba? Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang hinahanap ng Ama na mananamba. Okay? Yun po, ibig sabihin, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya ang pagsamba po, mga kapatid, tandaan po natin, mga kapatid, ang tunay po ng pagsamba ay malinaw na nais po at gusto po ng ating Panginoon. Okay? So, sorry po, hindi ko na. Okay? Ngayon po, ibig sabihin lamang na ang ating pagsamba dapat gusto po ni Lord. Hindi po gusto na tao. Amen po? Kasi siya ang may hinahanap eh. Hinahanap po niya yung tunay na mananamba at siya dapat ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya hindi po pwede na ang pagsamba samahan ng gusto ng tao. Amen po? Kaya ang tunay na pagsamba, mga kapatid, ay meron pong tatlong elemento na atin pa po yung pag-aralan, yung tinatawag po na singing, okay? Singing, ano ba po? Singing, prayer and preaching. Okay? Singing, praying, and preaching. Yun po yung tatlo. Okay? Sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Bakit po ganyan yung ating pagsamba sa ating Diyos na buhay? Sapagkat malinaw po, mga kapatid, na ito pong katuruan ng Panginoon mula pa noong panahon ng ating Jesucristo hanggang po ngayon. Okay? Hanggang po ngayon, mga kapatid. Kaya dapat tuloy-tuloy po yun. Yung ating pagsamba, yung ating pagpuri, yung ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong paksa ngayong umaga at atin lamang pong i-review yung ating pong pinag-aralan noong last Sunday
na may kinalaman po sa tinatawag na biblical church. No? Dapat po yung church ay ating makilala, makita na dapat ang church nakaayon sa mga salita po ng Diyos. Amen po? Dapat nandoon sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, ating po na pag-aralan doon na ang church ng Panginoon ay siya po ay the planner of the church, the designer of the church, ang ating Diyos. Ano pa po? Hindi lamang siya designer, kundi siya din po ay owner of the church. Tama po? He is the founder of the church. Ano pa? He is the builder of the church. Ano pa po? Okay? He is, nasabi ko na ba owner? The owner of the church. Okay? Siya po talaga yung may-ari. Okay? Kaya wala ho dapat magkiklaim na tao na ito po yung church namin. Amen po? Kaya hindi natin sinasabi na membro ko yan si Brad, membro ko yan si Sister. Bakit? Sapagkat ang church ang may-ari po ang ating Peso Kristo. Hindi naman tayo, maging ang pastor, member din po ng church ng Panginoon. Amen po? Okay? Wala po tayong membro ni kahit sino. Ang may membro po sa atin, yung ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Siya ang nagtayo, siya may-ari, siya nagplano, siya nag-design, lahat siya. Kaya sabi niya doon sa Matthew chapter 16 verse 18, ano sabi? Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Okay? Take note, sabi ni Lord, I will build my church. Kaninong church yun? Kay Lord. Siya ang nagtayo eh. Di ba? So wala akong nagtayo na church na tao. Ang nagtayo po si Lord. Eh pastor, ano ba talaga ang totoong church? Ang totoong church po mga kapatid, yung aral mula noon hanggang ngayon, yung practice mula noon hanggang ngayon, yun po ang tunay na church ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ngayon, alamin naman natin ngayon ulit ang ating paksa ngayong maga na may kilalaman po ulit sa church. Kadugtong po ito ng ating pinag-aralan ng Sunday, the marks of a true New Testament church. Ang mga tanda ng totoo na iglesia sa bagong tipan. Okay? Tayo po ay New Testament church. Amen? Na tayo po ay nakaugnay sa church ng ating Peso Kristo during the time nung kanya pong tinayo sa Jerusalem. Okay? Kaya ang sabi ko dito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 18, babasahin po natin ang buo. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Okay? Hindi po tinayo ni Pedro ang church. Amen po? Ang nagtayo po ng church, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi pa po dito, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ibig sabihin, yung church ng Panginoon, hindi na po yan mapapahama. Amen? Bakit? Iniligtas na po siya ng ating Panginoon. Kaya ano sabi doon ng ating Panginoon? Sa John chapter 10 verse 28, sabi ni Lord, and I give unto them eternal life. Diba? At sabi doon, hindi man kailan sila mapapahamak. Okay? Kaya sabi nito, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano pa kung sabi dito mga kapatid? Verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth
shall be bound in heaven, and whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed in heaven. O tingnan niyo po, na ang susi, ito po yung tinatawag na authority ng church. Amen po? Ang susi, tandaan po natin, hindi po ito literal na susi ng bahay. Yung susi na sinasabi, yung authority, yung otoridad ng church sa Panginoon mula noon hanggang ngayon ay tuloy-tuloy po yung church ng Diyos. Kaya ang church hindi po nahinto o hindi po naputol. Tuloy-tuloy po yun. Okay? Ngunit during dark ages, nananahimik pong church because of persecution. Tama? Nananahimik sila nung unang panahon. During the dark ages, pag sabing dark ages, yung panahon ng persecution na pinapatay ang mga Kristiyano during the time. Di ba ba? Kaya nga, nung birthday ng anak ni, kanina ba ng birthday na pinugutan si John ng ulo, hiningi niya? Birthday ni Herodes. Herodes. Di ba? Kaya sabi ni Herodes, na anak niya, ni Herodes na kanya anak, kahit anong hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Okay? Ang hiningi niya, yung ulo ni John. Tingnan niyo po. Parte po ng paghihirap, persecution during the time ng mga Kristiyano. Ang iba nilalagari. Diba? Ang iba pinaparusahan. Ang iba ay kinulong alang-alang sa ating Panginoon. Okay? Sa panahon natin ngayon, malaya tayo. Di ba? Kaya ang mga tao ngayon, isi lang kasi malaya. Diba? Lalo na pagka-persecution nangyayari. Diba? Kaya dito po ay malinaw na dapat natin makita sa ating paglilingkod nito na kung merong mga church na bulaan, meron din pong tunay na church. Kung merong church na nakikita natin na puro pakinabang, meron din pong church na totoo, kapatid. Tandaan po natin yan. May natitirang church na totoo, tunay, na naglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Kaya, alamin po natin ano po ba ang mga tanda na ito sa church ng Panginoon. Now, number 1, proper leadership. Pag sabing proper leadership, ibig sabihin po, the only proper leaders of a New Testament are the pastors, the elders, the bishops, and tinatawag din po the servant of our Lord Jesus Christ. Kahit kailan wala akong binanggit si Lord na ang mamuno sa kanyang church ay reverend. Reverend. Wala po, kapatid. Ang word na reverend, nakaugnay po yan sa Diyos. Amen po? So, malinaw po mga kapatid. Proper leadership. Kaya, noong time po na si Pablo ay pumunta po sa lugar nila Tito, kanya pong inutusan si Tito, mga kapatid. Titus, chapter 1, verse 5. Ano sabi dito? Sa wikang Tagalog, dahil dito iniwan kita sa Creta, sabi ni Pablo kay Tito, upang dapat mong ilagay sa ayos ang mga bagay na nagkukulang at magtalaga ng mga matatanda sa bawat lungsod, gaya ng itanagubilin ko sa iyo. Matatanda o elders, mga matatanda, elders ng church. Pag sabing matatanda o elders ng church, hindi po sa edad, kundi
yung mga tinawag ng ating Panginoon na mamuno, okay, mamuna sa church ng ating Panginoon. Verse 7, tatalang po tayo sa verse 7, sapagkat ang obispo, o di ba, meron din bishop, tama? Sapagkat ang obispo, Pastor, bakit hindi nyo ginagamit yung obispo? Kasi po ang bishop, talamak na po yan. Amen? Inaabuso ng marami na mga pastor. Pag sinabi ng isang pastor, oh, gawin mo yan, ako bishop dito. Diba? Oh. Siyang mataas. Diba? Sa Lord po, sa paglilingkod, walang mataas sa atin. Si Lord lang. Amen po? Si pastor po, hindi mataas. Amen? Si pastor ay nilagay sa church para pangunahan ang mga tupa ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sa verse 7, sapagkat ang obispo ay dapat na walang kapintasan. Tingnan niyo po. Oh. Kaya ang pastor dapat hindi obispo, sapagkat delikado. Kapag ka obispo, maraming pastor ngayon na obispo sila. Diba? Bakit obis? Ang lalaki ng tiyan. Diba? Gusto pakinabang, gusto pera. Kunting kimot lang. Oh, mag-ambag kayo. Oh, may bibilhin tayo. Hindi po ganon ang paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod, kusa na tumulong sa gawain ng Diyos. Amen. Yan pong totoong paglilingkod. Hindi mo pwedeng persahin, hindi mo pwedeng pilitin ang tao. Ang miyembro ng Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, tandaan po natin na pagaganda kapag ka kusa, galing sa puso ang iyong pagtulong sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Kaya dito po, hindi mo pinipirsa, mga kapatid. Okay? Kaya salamat po sa Diyos dahil kinilos po yung ating kapatid na magpakain po mamaya. Diba ba? Pero siya po yung kinilos. Hindi po tayo nagbigay sa kanya ng toka, sister, ikaw ngayon. Sa sunod na linggo, ikaw, sister, magpakain ka ng lechon, magpakain ka ng sugpo, magpakain ka ng alimango. Diba? Kaya maraming pastor ngayon naha-high blood, napaparalyze. Dahil ang gusto, napakasarap na pagkain. At inatangan pa ang miyembro. Hindi po ganon, kapatid. Dito po, hindi ganito. Ilang years na po yung church dito, hindi po yung ganon. Alam po na mga kapatiran po yan. Diba? Nasa tama lang po tayo, nasa ayos lang, sapagkat ang Diyos natin piniguran ay Diyos ng kaayusan. Amen. Okay? Kaya, hindi natin ginagamit ang obispo o bishop. Ang iba naman, nagkukunwaring at papatawag ng bishop. Pero, ang nangyari, busy naman sa shop. Puro trabaho. Diba? Wala na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sasabihin na lang sa junior pastor, senior pastor, o senior pastor, ikaw na lang bahala dyan. Pagdating naman sa senior pastor, punta naman sa junior pastor, o junior pastor, ikaw na bahala dyan. Tingnan mo, para mga boss. Diba? Ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi yan boss, servant ng Panginoon. Amen. Diba? Kaso nga lang, siyempre, huwag nating abusuhin naman. Diba? Porque servant ni Lord, diba? Kunting tibot lang, kay pastor na. Diba? Kaya naman gawin. Tama po? So, mahalaga po na makita ho natin yung tinatawag na proper leadership. Kaya yun po ang
tinatawag natin kasi marami pong mga pastor ngayon ang gusto po lagi titulo. Titulo nila, gusto kong magiging ganyan sa kanila. Diba? Kaya isang sabi lang, kayo lahat. Meron tayong meeting. Pagdating naman sa meeting, ilan ang miyembro mo? Diba? Pastor, 100 po. Kakaunti, dagdagan mo. Diba? Pero mo, nakakilabot ng miyembro nila. Wala ho tayong miyembro, kapatid. Maging si pastor, hindi ho kayo miyembro. Tayong lahat po ay miyembro ng church ng ating Panginoong Diyos. Diba? Meron din mga pastor na ang iniisip nila, may utang na loob yung miyembro. No? Kaya sabi ng miyembro, pilihan ko nga si pastor ng raptor. Kasi kung wala si pastor, hindi ako naligtas. Pastor, salamat sa pagligtas niyo po sa akin. Pero mo ginawa na si pastor na tagapagligtas sa impyerno. Ang tagapagligtas sa impyerno, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. Diba? Yan po, klaro na aral na pandarambong, panininglang, pandaraya ng maraming pastor ngayon. Alam po ba, napakaraming tao ngayon nadaya sa aral, nadaya sa mga bagay na material. Diba? Nadaya lahat. Diba? Biro mo, meron isang grupo sa Surigao del Norte. Pag hindi ka magpagalaw, hindi ka makapunta sa langit. See? Pag hindi ka magpagamit, may impyerno ka. Marami pong nadaya. Ilan mo sila sumama roon? 5,000 na po. May mga teacher, may mga empleyado ng gobyerno, may mga dating pulis. Iniwanan lahat. Kasi ang sinabi po ni Senior Aguila, dito na kayo lahat sa bundok, sapagkat tayo lang ang ililigtas ni Lord. See? Kung wala kang alam sa mga salita ng Diyos, maaring sasama ka. Ang mga ari-ari nila sa bayan, pinagbebenta, pinagbibili, para ibigay doon sa kanilang Senior Aguila ng itsura para si Senior Santo Niño ng kanilang Diyos. Diba? Tingnan niyo po, mga pandaraya, pandarambong. Tingnan niyo, mga professional pa. Ang nadaya, mga matatalinong tao. Diba? Mga nasa posisyon. Nadaya po sila. You know why? Because God said in His Word, in the book of Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Ang mga tao ko napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Saan kakulangan sa kaalaman? Sa doktrina ng Panginoon. Sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan niyo po ngayon, inimbestigahan na siya ng Senado kasi marami na po ang lumabas ng reklamo na mga bata nire-rape. 15 years old, 14 years old. Yun ba sa Diyos yan? Diba? Kaya malinaw po mga kapatid na dapat makita natin isang church, meron po yung tinatawag na proper leadership. At ang church na ito, wala pong tinatawag na board of trustees. Maraming church ngayon, merong board. Di ba ba? May hierarchy. May presidente. May vice president. Di ba? Kung ano-ano pa. Di ba ba? May treasurer, may humahawak ng kaperahan. Ang problema, bandang huli, tinakbo na ng treasurer ang pera ng simbahan, nagkakagulo na.
Oh, kasi hindi naman talaga yan ang totoong practice sa church. Tama po? Ang church po ay self-governing. Tama? Self-supporting and self-propagating. Yun po ang tunay na local church. At ang church po hindi universal. Hindi naka-umbrella. Diba? Ang church ng Panginoon. Localized yung church. Independent. Hindi po pwedeng pakialaman ng ibang church yung church ng Panginoon. Amen po? Pwede siyang, mga kasama natin na church, pwede siyang mag-advise, pwede siyang mag-suggest, but ang decision-making, ito po ang local church. Amen po? Yun po ang tunay na church. Hindi yun. Sige, pagka hindi mo gawin ito, wala kang allowance. Wala kang sweldo. O lipat ka sa kabila, lipat ka sa kabila. Anong tawag yan? Negosyo, hindi church. Diba? Negosyo po. Business po yan, mga kapatid. Okay? Ginagamit po ang mga tao roon para sa kanilang sariling kapakanan. Basahin po natin, mga kapatid. Romans chapter 16, verse 17 up to verse 18. Kaya walang pastor nito na nagbabasa o nagtuturo nito ng Romans chapter 16, verse 17 up to verse 18. Tayo lamang ang nagtuturo po ito, mga kapatid. Sabi dito, ngayon ay namamanhik ako sa inyo, mga kapatid, na tandaan sila na nagdudulot ng mga pagkakabahabahagi at mga katitusuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan at layuan sila. Tingnan niyo po, verse 18, sapagkat sila ay mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan. Saan daw sila naglilingkod? Sa kanilang sariling tiyan. Hindi ibig sabihin ng mga pastor, mga obis. Lalaki ng tiyan. Mga obispo, malalaki ang tiyan. Ano pa sabi dito? At sa pamamagitan ng mga mabubuting salita ay magagaling magsalita po yan. Puro English po yan. Pinag-aralan po yan. Ano pang sabi dito? At sa pamamagitan ng mga mabubuting salita, no? Minsan, pag nagsalita yan, akala mo, hindi makabasag ng plato. Diba? Ay, mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Diba? Tayong lahat ay makinig ng salita. Pero pagtanggal ng uniform na puti, kikita mo nasa beer house. No? So hindi yung ganon. Ano pa po sabi dito? Sabi pa po dito, at sa mamamagitan ng mga mabubuting salita at magagandang talumpati, magagaling sila sa Biblia din. Magagaling din sila magtalumpati. Kaya meron magaling na sinasabi nila na ang Diyos daw nagmumura din, kaya pwede din daw magmura. Mali. Hindi o kailan nagmura ang Diyos sa Biblia. Amen? Dahil ang sabi niya, mga lahi kayo ng ulupong. Yun po yung verse niya na pinapantapan para sabihin siya na tama. Pag sinabi ni Lord, mga lahi kayo ng ulupong, ano po ba yan? Mura po ba yan? Hindi. Tingnan niyo po. Kilala niyo po yan. Patay na ngayon. Magaling po yun. No? Ang tao din daw, Diyos din. Paano magiging Diyos ang tao? Diyos-Diyosan, manapa. Diba? Isa kung wala kang alam doon,
madadaya ka. Diba? Kaya may kasama tayo dito pumunta roon, umalis din agad. Di ba ba? Sana sabi dito, tuloy natin. Sabi po dito, at sa pamagitan ng mga mabuting salita at mga magagandang talumpati, ay ninininglang ang mga puso ng mga walang malay. Ibig sabihin, yung mga tao na walang alam sa salita po ng Diyos. Madadaya po talaga kasi nakikita ng iyong dalawang mata na sila po ay napakarami, na sila po ay mayayaman. No? Nakakalungkot, meron din pastor na nangangaral. Sabi niya, pagka mahirap ka, hindi ka sa Diyos. Kasi ang totoong sa Diyos, pinagpapala ng Diyos, kaya yayaman siya. You see? Prosperity gospel po, prosperity gospel po ang tawag doon. Ang tanong ko po sa inyo mga batid, ang ating Panginoon Kristo ba pinanganak sa aircon? Ang Panginoon Kristo ba kumain ng masasarap na kinakain natin ngayon? Hindi. Naghihirap, nagdusa ang ating Panginoon Kristo. Na bagamat siya Diyos, nagkatawang tao siya, nagpakahirap siya, ginawa niya lahat. Alang-alang sa iyo, sa Kanya, sa akin, sa ating lahat, upang tayo po ay tubusin. Okay? So, tingnan niyo po, ano ba po? Tuloy natin. Anong sabi dito? Nilininglang ang mga puso ng mga walang malay. Maraming tao ngayon, maraming anak ng Diyos ngayon, nahilo sa paglilingkod, na wala na ng malay. Sana wala na malay sa mga salita po ng Diyos, sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi dapat ang anak ng Diyos, meron siya tinatawag na teachable spirit, yung espiritu maturuan ng salita po ng Diyos. Dapat nagsusuri tayo. Dapat nagsasaliksik tayo. Mga kapatid, yun ang gusto natin, Panginoon. Hindi yung makarinig na tayo tungkol sa Panginoon. Doon na tayo sa Diyos na. Meron pa po mga tao, mga anak ng Diyos na sinasabi, pare-pares na naman sa Diyos yan eh. Pero pag ugatin mong aral, hindi talaga sa Diyos. Diba? Oh. Kasi, nagsasalita din tungkol sa Diyos. Okay? Ang kanilang isip sa Diyos din. Ang problema, ang kanilang puso, malayo sa Diyos. Di mo ba? Yun ang tinatawag ni Lord na mapagpaimbabaw. Matthew chapter 15, verse 7 up to verse 9. Basahin po natin. Okay? Basahin po natin. Matthew chapter 15, verse 7 up to verse 9 sa wikang Tagalog. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang ginawa ni Isaias na panghulat sa inyo na sinasabing, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig. Diba? Ano ibig sabihin na lumalapit sa Lord sa kanilang bibig? Ang kanilang bibig, puro Lord yun. Puro Diyos. Amen po? Nadulas lang ay Diyos ko Lord. Nadulas lang po yun. Diba? Ano pa po sabi dito? Tuloy natin. Ang sabi pa po dito, at ikinagalang ako sa kanilang mga labi. Yung mga taong yon, gumagalang din yan sa Diyos, mga kapatid. Sa kanilang mga labi. Di ba? Ano pong sabi ng ating Panginoon? Tuloy natin, datapwat ang kanilang